Nakarinig ng mga malalakas na pagaspas si Sonya habang naglalakad. Kagagaling niya sa ilog upang magigib ng tubig. May mga mahihina ding boses na tunog kagaya ng wakwak. Nabitawan niya ang hawak na pitsil at nagmamadaling tumakbo. Nakatitiyak siya na patungo sa templo ng mga babaylan ang mga aswang na kanyang narinig. Hindi nga siya nagkamali nang madatnan ang napakaraming aswang sa templo. Naglalaban ang dalawang kampo na parehong ayaw magpatalo. Nagpalabas siya ng usok na itim nang may 3 aswang ang humarang sa kanya. Agad na napatumba niya ang 3 aswang. Maraming dugo ang nagkalat sa sahig at sa pader ng templo. "Sonya, puntahan mo si Pinunong Magda! Magmadali ka!" Sigaw ng isa niyang kasamahan bago ito pugutan ng ulo ng aswang. Napasigaw siya sa gulat nang gumulong-gulong ang ulo nito patungo sa kanyang paanan. Umiiyak na pumasok siya sa loob ng templo upang humingi ng tulong sa kanilang pinuno. Subalit napapalibutan ito ng maraming aswang. Nakadapa ito sa lupa habang binabalatan ito ng buhay ng mga aswang. Marami din itong mga kalmot na sanghi ng sobrang pakikipaglaban nito sa mga halimaw. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit nang makita ang kaawa-awang sinapit ng kanilang pinuno. Nag-usal ng orasyon si Sonya upang puksain ang mga aswang. Subalit sadyang mas malakas sa kanya ang supremo ng mga aswang. Bagamat nagsisimula na siyang makaramdam ng takot, ay hindi pa rin siya nagpapadaig. Muli siyang gumamit ng itim na mahika at agad lumabas ang usok na itim. Patungo ito sa supremo ng mga aswang. Ngunit ni hindi ito nagawang mapatay ang supremo. Umalakhak lang ito at sa isang iglap nagawang sakalin si Sonya ng aswang. Nagpupumigla si Sonya dahil dama niya na nahihirapan na siyang huminga. Dinig niya ang paghalakhak ng mga aswang. Ang iba naman ay nagbubunyi dahil unti-unti nang nangihina ang kanyang pinuno. Pumatak ang isang butil ng luha at dumalo ito sa kanyang pisngi patungo sa kamay ng supremo. Nakaramdam ng tila pagkasunog sa katawan ang supremo na naging dahilan upang mabitawan niya si Sonya. Ang init! Ang init!" Sigaw ng supremo habang nagkakawag. "Kayo, patayin ninyo ang babaeng yan!" "Opo, mahal na supremo," wika ng isang aswang na may nakapasngil na malaway na ngiti. Nangingintab ang katawan nito dahil sa langis. Napakalansa din ng amoy ng mga aswang at parang pinaghahalong amoy ng dumi ng manok at amoy ng naaagnas na bangkay. Wala itong damit pang itaas kaya kitang-kita ni Sonya ang mga makakapal at maiitim na balahibo sa buong katawan ng aswang. Kahit nahihirapan, nagpupumilit pa ring tumayo ang babaylan. Handa na siyang lumaban, ngunit isang kalmot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Napaigik siya sa sakit. Hindi niya masundan ng tingin ang aswang dahil sa bilis ng kilos nito. "Ano, babaylan? Kaya mo pa bang lumaban? Kung nais mo pang mabuhay, sumanib ka sa amin at sinisiguro kong hindi ka magsisisi. Tayo ang maghahari sa buong mundo. Tayo ang titingalain ng mga tao. Ikaw ang reyna at ako ang hari." Halakhak na sinabi ng supremo. Pinahid ni Sonya ang dugo sa bibig at nag-uuyam na tumingin sa supremo. Ang simpleng ngiti ay naging halakhak na ikinairita ng mga aswang. Pinilit niya pa rin magsalita sa kabila ng paghihirap na kanyang nadarama.
Walang kurap-kurap na tinignan niya ang pinuno ng mga aswang. Kahit pa hanggang kamatayan ang magiging kahahantungan ko, hinding-hindi ako aanib sa mga bobong tulad ninyo. Patayin ninyo man ang lahat ng babaylan sa buong mundo. May isang makapangyarihang babaylan pa rin ang tatalo sa inyong lahi. Lubha itong mapanganib sa inyong lahi sa oras na magising ang kapangyarihan ng itinakdang babaylan. Biglang tumawa si Sonia ng mahina, sapat upang marinig ng lahat ng mga aswang sa templo. Lumapit ang pinuno ng aswang sabay hila sa buhok ni Sonia. Sino at saan namin matatagpuan ang sinasabi mong makapangyarihang babaylan? Magsalita ka at bubuhayin kita. Nang insultong tumawa si Sonia. Hindi niya ininda ang sakit dahil sa paghila ng kanyang buhok. Isa kang mangmang. Kung sa tingin mo sasabihin ko sa'yo ang kinaroroonan ng tinakda. Naturingan ang pinuno pero wala ka palang utak. Malakas na tawa niya. Naggalit ang Supremo sa pag-iinsulto ni Sonia. Kaya walang pag-aatubiling winakwak niya ang tiyan ng babaylan. Nakalawit ang mga laman loob ni Sonia. Sumisirit ang maraming dugo at nagkalat sa sahig. Hinugot ng aswang ang kanyang puso nang hindi pa ito makontento na naging dahilan upang malagutan siya ng hininga. Sonia, gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Ikaw na lang ang nag-iisang itinakda na nakataghanang sugpuin ang lahi ng lahat ng mga halimaw. Sonia, pakiusap, gumising ka. Tawirin mo na ang daang pabalik sa iyong katawan, Sonia. Napatingin siya sa isang altar sa templo. May nakita siyang 3 babae na parehong sugatan. Naglakad siya patungo sa mga ito at huminto ng 1 dangkal na lang ang layo. Natutup niya ang bibig nang makita ang luray-luray na katawan ng isang babae. Halos hindi siya makapaniwala nang makita na wala niyang buhay na katawan. Biglang nag-flashback sa kanya ang lahat. Walang lakas na napaluhod siya habang umiiyak na nakatingin sa sariling katawan. Nasa ganun siyang ayos nang may isang babae ang nakatayo sa tabi niya. Bumalik ka na sa iyong katawan, Sonia. Naghihintay na sila sa iyong pagbabalik. May misyon ka pang dapat tapusin kaya hindi mo pa oras. Napaangat siya sa tingin ng narinig. Walang pagsisidlan ang kanyang tuwa nang makita ang pinuno ng babaylan na si Magda. Niyakap niya ito ng mahigpit na halos ayaw na niya itong bitawan. Mahal kong Sonia, bumalik ka na. Ikaw lang ang pwedeng tumapos sa lahi ng mga aswang. Kapag wala ka, hindi magagapi ng triad ang mga halimaw kapag kulang ng isa. Pero pinuno, mahina ho ang kapangyarihan ko. Alam po ninyo na hindi ko pa nakumpleto ang mga pagsubok para maging isang ganap na itinakdang babaylan at pamunuan ng maayos ang triad. Lahat po yun hindi ko kayang gawin hanggat wala ka sa tabi ko, pinunong ina. Masaya akong marinig sa muli mong pagbigkas ng ina. Anak, eto na ang bagong mundo ko. Hindi na ako maaaring bumalik sa mundo mo. Ang tanging magagawa ko na lang ay ibalik sa iyo ang katawan. Tandaan mo anak, mas malakas ang kapangyarihan na nanggagaling sa iyong puso kaya magtiwala ka lang. Pero hindi na naituloy ni Sonia ang sasabihin dahil parang may humihila sa kanyang katawan.
Pinilit niyang abutin ang kamay ng kanyang ina pero nahila na siya ng malakas na puwersa. Malakas na napasingap si Sonia nang magising siya. Kinapa niya ang mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit nagtaka siya nang maghilom ang mga ito. Tumibok muli ang kanyang puso at hindi na rin nakalawit ang kanyang mga laman loob. Binigyan agad siya ng tubig ng isa sa mga kasamahan niya. Halos takbuhin niya ang kinaroroonan ng katawan ng ina. Puro buto na lang ito dahil sa ginawang pagbabalat ng buhay ng mga aswang sa kanyang ina. Napasigaw siya sa labis na galit. "Magbabayad kayong mga aswang! Uubusin ko kayong lahat!" Galit na sigaw ni Sonia. Nahahabag namang nakamasid sa kanya ang tatlong natitirang babaylan. Inilapag niya ang katawan ng ina saka nag-usal ng orasyon para sa mga namatay upang dalhin ang kanilang mga kaluluwa sa tahanan ng Diyos. Tumayo na si Sonia matapos madasalan ang lahat ng nasawing babaylan. "Punong babaylan, maaring ipagpaliban muna natin ang pagsalakay sa lungga ng mga aswang. Maaring naghilom nga ang inyong mga sugat sa labas, pero nakatitiyak akong makirot pa rin yan sa loob." "Tama po si Babaylang Leonora. Punong babaylan, maaari pa tayong lumusob sa oras na ganap na ang inyong paggaling." Segunda naman ni Mercedes. Tumahimik lang si Janice na nakikinig sa kanilang tatlo. Matamang pinagmamasdan ni Sonia ang dalawang kasapi ng triad hanggang sa mapadako ang tingin niya kay Janice. "Babaylan Janice, maaari mo bang kunin ang mga gamit ko sa pakikipaglaban? Pakidala mo rin ang puting bandana na nakapatong sa maliit na lamesa sa aking silid." "Opo, pinunong babaylan." Hinintay niya muna makabalik si Janice bago niya kausapin ang tatlo. "Nais ko lang sabihin sa inyo na hindi ako karapat-dapat na tawagin ninyong punong babaylan. Pantay-pantay lang tayo, walang nakakahigit at walang nahuhuli. Ang tanging hangad ko lang ay maipaghiganti ang ating mga kasama, lalo na ang aking ina. Bukod doon, wala na akong gusto. Masaya akong nagkaroon ng mga kaibigan na katulad ninyo. Ayaw kong mapahama kayo sa gagawin ko. Mag-isa kong haharapin ang mga aswang dahil ayoko na may mangyari pang masama isa sa inyo. Sa tingin mo ba pababayaan ka naming harapin ng mag-isa ang mga demonyong iyon? Sabi mo nga kaibigan ang turing mo sa amin. At ganun din kami sa'yo. Hindi ka namin iiwan sa ere. Di ba mga kasama?" Nilingon ni Mercedes, si Leonora at Janice. "Oo, di ba sa lahat ng oras, magkakasama nating hinaharap ang mga problema, tagumpay at pagkabigo. Kaya dapat lang na magkasama pa rin natin itong haharapin ngayon." Wika naman ni Janice na naiiyak. "Nakahanda kami kung ano man ang mangyari. Poprotektahan natin ang bawat isa o ano man ang magiging kahahantungan nito. Handa kaming magbuwis ng aming sariling buhay, magapi mo lang ang lahi ng mga aswang." Sabi naman ni Lourdes. "Tama," sabay na wika ni Mercedes at Janice. Naluluha si Sonia sa kanyang mga narinig. Sa kanila lang niya naranasan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Niyakap niya ang tatlo at nag-iiyakan. "Tahan na. Basta tandaan ninyo, handa ko ring ibuwis ang aking buhay para sa kaligtasan ninyo." Pinahid ni Sonia ang luha at inaya ang mga kasama na umalis na. Umaalingaw pa rin sa kanyang isipan ang paalala ng ina.
Narating nila ang lungga ng mga aswang. Nagkakasiyahan pa ang mga ito dahil sa pagkapatay ng pinuno ng babaylan. May dalawa itong bihag at walang awang pinag-aagawan ng mga aswang ang gutay-gutay na katawan nito. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sumasabay din ang pagkulog at pagkidlat na nagpapahiwatig na masama ang panahon. Natigilan ang mga aswang sa narinig. Inihinto nila ang kasiyahan. Tumayo ang supremo ng mga aswang at humarap sa gawin ng mga babaylan. Lumabas na kayo! Kung ayaw ninyo, diyan pa lang ay malagutan na kayo ng hininga. Galit na sabi ng pinuno ng mga aswang. Mabilis ang kilos na sinugod ni Sonya ang mga nilalang. Bumagsak agad ang 12 aswang na walang kahirap-hirap. Naggagalaiti sa galit ang pinuno. Inangilan nito ang 4 na babaylan na ikinatuwa lang ni Sonya. Ngayon natin malalaman kung kaninong lahi ang magagapi. Seryosong sabi ni Sonya. Nagpalit ng anyo ang mga aswang. Magulo ang mga buhok nito. Mapupula ang mga mata. Masangsang na amoy. Mabalasik ang mga tingin. Ipinukol ng mga aswang sa kanila. Naging isang malaking mabalahibong halimaw ang mga ito. Tumutulo pa ang mga laway na parang natatakam sa kanila. Mabilis ang mga kilos na pumesto ang triad habang si Janice ay bitbit ang tabak at walis tingting. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang maliban sa kanilang supremo. Pinipilit ng mga ito na buwagin ang triad, ngunit mas naging malakas sila dahil sa kanilang pagsama-samang lakas. Pinaghahampas naman ni Janice ng walis tingting ang mga aswang na lumalapit sa kanya. Sinaksak din niya ang mga ito gamit ang tabak. Nagapi ng mga babaylan ang maraming aswang hanggang sa ang supremo na lang nila ang natira. Hindi agad nakahuma si Janice nang bigla siyang pinagkakalmot ng supremo at itinapon sa may puno. Tila nabali ang kanyang mga buto sa lakas ng kanyang pagkakatilapon. Umatungal ang halimaw kaya napatakip ng tenga ang triad na naging sanhi ng kanilang pagkabuwag. Isa-isang sinugod ng supremo ang mga babaylan, ngunit agad na humarang si Sonya. Nagpambuno ang dalawa. Kakagatin na sana nito ang liig ni Sonya, ngunit agad na naitusok niya sa bibig ang maliit na punyal. Napaatras ang aswang habang sapo nito ang dumudugong bibig. Panay ang atungal ng halimaw hanggang sa mapasadsad ito sa lupa. Palihim na inilabas ni Sonya ang maliit na garapa at naglakad papalapit sa hindi pa nakabawing aswang. Lumuhod siya at ibinuhos lahat ng laman sa bibig ng halimaw. Mas lalong naging malakas ang atungal ng halimaw, tanda ng nasasaktan ito. Tumayo si Sonya at dahan-dahang tumalikod nang marinig ang pagtawag ni Leonora at Mercedes. Nakaalalay dito si Leonora dahil hindi makalakad ng maayos si Mercedes. Papatayin kitang babaylan ka! Narinig niya ang sigaw ng supremo. Nilingon niya ito at ganun na lang ang gulat niya nang bigla siyang sunggaban at akmaing dudukutin ang kanyang puso. Napasigaw si Mercedes at Leonora. Ngunit biglang may tumagos na matulis na kawayan mula sa likod hanggang sa puso ng supremo na naging sanhi ng kamatayan nito. Humandusay ito sa tabi ni Sonya. Si Janice pala ang gumawa nun sa aswang. Tinulungan siya nitong makatayo. Sumikat na ang araw nang lisanin ng mga babaylan ang nasusunog na katawan ng supremo ng mga aswang.
napakaliwalas ng langit na naghahatid ng bagong pag-asa sa apat na babaylan. Bumalik sila sa templo upang ilibing ang mga nasawi sa pagsalakay ng mga aswang sa templo.